Pwede po bang magpabunot kahit mataas ang BP? Bawal po bang magpabunot ng ngipin kapag nakainom ng alak? Bakit naninilaw ang ngipin ko? Ano ang dapat gawin sa nagdurugong gilagid? Anong toothpaste ang pinakamaganda? Inihahandog ng Philippine Air Force Dental Service ang Dental Care 101, kung saan sasagutin namin ang ilan sa mga frequently asked questions tungkol sa ngipin at bibig. Pwede po bang magpabunot kahit mataas ang BP? Depende po sa dahilan ng pagtaas ng inyong blood pressure. Maaari kasing meron kayong underlying medical condition na hindi nalalaman. Mas magandang makapagpatingin ko kayo sa inyong physician upang malaman kung ano man ang inyong underlying medical condition, mabigyan kayo ng proper maintenance, makontrol ang pagtaas ng inyong BP. Mas magandang makapagpatingin din po kayo sa inyong physician upang mabigyan kayo ng proper medical clearance para pag nagpunta kayo ng dental ay magawa kung anumang procedure ang kinakailangan sa inyo. Bawal po bang magpabunot ng ngipin kapag nakainom ng alak? Maaari naman pong magpabunot. Subalit atin pong tatandaan na ang alcohol ay nagpapabagal ng absorption ng local anesthesia o ng pampamanhid sa ating tissue sa bibig. Pag nakainom po tayo ng alak, hindi magiging ganoon ka-epektibo ang ating anesthesia at magiging masakit ang pagpapabunot sa pasyente. Bakit naninilaw ang ngipin ko? Maaaring ang pagdilaw nito ay dahil sa iyong kinakain. Maaaring mahilig ka sa kape, sa tsaa, o ano pang staining na pagkain. Maaari ring ang pagdilaw nito ay dulot ng natural causes. Ang pagnipis ng outermost layer ng iyong ngipin o tinatawag nating enamel ay nagdudulot ng pagkakita ng inner layer na tinatawag nating dentin. Kaya naman, pag tayo ay mas nagkakaedad o tumatanda, mas naninilaw ang ating ngipin. Ano ang dapat gawin sa nagdurugong gilagid? Dapat po muna nating malaman kung ano po ang nagiging cause ng pagdurugo ng ating gilagid. Maarang ito po ay sanhi ng trauma o ng iba pang dahilan. Kung ang pagdurugo ay dahil sa namamagang gilagid, maaaring ito ay dahil sa nakakapit na dumi o plaque sa ating mga ngipin. Mas kumakapit din ang plaque kapag meron na namuong tartar o yung matitigas na dumi sa ngipin. Ang solusyon, magpa-check up at magpalinis ng ngipin sa dentista upang matanggal ang nakakapit na dumi at tartar na hindi kaya ng toothbrush lang. Amin pong rekomendasyon na gawin ito tuwing ika-6 na buwan o 2 beses sa isang taon. Anong toothpaste ang pinakamaganda? Wala po tayong brand na isi-specify kung alin po ang pinakamaganda. Sa ngayon, lahat naman po ng marketed brands ay maaayos po. Ating siguraduhin na ang marketed brand na ating bibilin ay meron pong fluoride. Ito pong fluoride ay tutulungang protektahan ang ating ngipin sa pagkasira at pagkabulok. Atin pong siguraduhin na ang ating bibiling toothpaste ay meron pong 1,000 to 1,500 parts per million na fluoride content. Ito po ay ang optimum fluoride concentration para po mas lalo pong maprotektahan ang ating ngipin sa pagkasira at pagkabulok. Iba't iba ang case ng bawat pasyente. Maaaring magtanong, kumonsulta o mag-set ng appointment sa Philippine Air Force Teledentistry o bumisita sa mga sumusunod na Philippine Air Force Dental Treatment Facilities. Pinakamaiging magpatingin sa inyong dentista kada 6 na buwan o 2 beses sa isang taon. Laging tandaan, stay COVID-free and cavity-free. Isang paalala mula sa Philippine Air Force Dental Service.